Magandang araw po, Miss Callie. At sa mga tagapakinig sa channel na ito. Sumulat ako upang ikuwento ang mga bagay na kinailangan kong gawin upang mapagamot ang aking asawa. Alam kong mali, ngunit kailangan kong kumapit sa patalim upang maging maayos ang lagay ng mister ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kahit pa ibenta ko ang sarili kong katawan para magkapera. Ako nga po pala si Jenny, 24 anyos na at masayang kasal sa asawa kong si Alden. Sinasabi nilang masyado pa akong bata para mag-asawa, ngunit bakit pa patatagalin kung siya naman ang nakikita kong nais kong makasama sa pagtanda at ganon din siya sa akin. Mas matanda ang aking mister, 30 anyos na siya. Walang problema sa akin ang aming pagkakaiba sa edad. Dahil lahat ng mahihiling sa lalaki ay nasa kanya na. Hindi lamang siya gwapo, mabait din at maasikaso. Hindi man kami sobrang yaman ngunit mayaman ako sa pagmamahal ng aking asawa. At sobra-sobra iyon para sa akin. Tanghali na nung ako'y nagising dahil napasarap ang aking tulog. Ngunit bahagyang pababa pa lamang ako sa aming kwarto ay mayroon na akong narinig na tawanan. Mukhang mayroong bisita si Alden. Kaya naman agad akong bumaba upang bumati sa aming panauhin. Likod pa lamang ng taong nakaupo sa aming maliit na sofa ay nakilala ko na to kaagad. Marami na tong puti sa buhok dahil na rin sa may edad na rin talaga. Nang makita ko ni Alden ay kaagad ako nitong tinawag upang batiin ang aming panauhin. Ninong, si Jenny. Humarap ito at tinitigan ako nito. Ngunit nakadama ko ng hindi maganda sa paraan nito ng pagtitig. Napatagal ang tingin niya sa aking binti at dibdib. Dahil sa suot kong manipis na sando at maikling short. Kaya napaiwas na lamang ako dahil sa pagkailang. Jenny, how are you? Naku, Inglesero talaga tong sininong. Kakauwi lang kasi galing sa US. Marami pala siyang mga pasalubong para sa'yo dyan. Natandaan niya raw kasing mahilig ka sa tsokolate pati sa pabango. Salamat po. Nag-abala pa kayo? Kumusta naman ang biyahe, Ninong? Pagod? Saad ko habang hinahandaan sila ng biskwit at kape. Nabigla pa ako at muntikang mailaglag ang kape nang hawakan nito ang aking kamay upang abutin. Parang hindi ka talaga tumatanda, Jenny ah. Maganda pa rin at napakaganda ng kutis. Panalo ka talaga sa misis mo, Alden. Batang-bata at sariwa. Sambit nito at parehas silang natawa ni Alden habang ako naman ay nakaramdam ng hiya. Totoo yan. Panalong-panalo talaga. Kaya hindi ko talaga bibitawan yan dahil alam kong maraming lalaking nakabantay sa asawa ko. Oo naman, Alden. Kaya wag kang magkakamali. Kahit ako makikiagaw sa ganyang kaganda. Buong usapan nila ay hindi ako umiimik dahil sa pagkailang. Noon pa ay naiilang na ako rito dahil sa mga kakaibang tingin niya at kung paano niya ako puriin. Hindi ko lamang to mabanggit-banggit sa aking mister dahil sa sanggang dikit niya ito. Bata pa lamang sila ay kuya-kuyahan niya na ito dahil nga mas matanda ito sa kanya. Isa rin to sa mga ninong ng aming kasal. Nagbigay ito ng dagdag na pinansyal para mapaganda ang aming kasal. Kaya malaki rin ang utang na loob ko rito. Kaya hindi ko ito masabihan sa mga ginagawa niya. Habang nagluluto ako ng kanilang makakain, biglang may humawak sa aking likuran. Akala ko ang asawa ko. Pero nagkamali ako. Dahil sininong pala yun. Kaya naman nagsitaasan ang aking balahibo. Bakit gulat na gulat ka? Bawal na ba kitang hawakan ngayon? Masyado ko kayong na-miss. Saad nito. Tumawa na lamang ako ng peke tsaka lumayo sa kanya. Hindi naman, nabigla lang talaga ako. Magaling ka talaga sa mga ganyan, no? Sabi ko. Hindi lang ako dyan magaling. Alam mo ba kung saan pa? Nakangisi ito, kaya kinutuban na ako ng hindi maganda. Kaya hindi na ako sumagot pa. Ang bango mo pa rin talaga. Hindi nakakasawang amuyin. Kaya naisipan talaga kitang bilhan ng mga pabango. Dahil alam kong mahilig ka sa ganun. Maraming salamat kung ganun. Hindi mo naman kailangang gawin yon, Alfred.
sabi ko. Matapos ang ilang araw ay nagpatuloy ang aming normal na buhay kung saan hindi ko na kailangang magpanggap na okay sa akin kasama si Ninong. Mabuti na lamang at hindi na siya bumalik pa. Ngunit iniwan niya ang kanyang numero na tinanggap ko na lamang kahit sigurado naman akong hindi ko to magagamit. Nakauwi na si Alden at nanonood kami ng telebisyon habang magkayakap. Ngunit biglang napahawak siya sa kanyang sentido. Tinanong ko siya kung anong nangyari o mayroon bang masakit sa kanya at sinabi niyang bigla ang sumakit ang kanyang ulo. Tumayo siya at sinabing kukuha siya ng gamot pero nagpresenta na ako na lamang ang kukuha. Pero sadyang matigas ang ulo ng lalaki at nagpumilit. Nabigla ako nang bigla siyang bumagsak sa sahig. Bumilis ang tibok ng aking puso sa kaba. Kinausap ko pa ito, ngunit tanging ungot na lamang ang naging sagot niya sa akin. Kinabahan na ako ng todo, kaya nagpatulong ako sa aming mga kapitbahay na buhatin siya at sinakay namin siya sa tricycle upang madala sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa labas ako, ay hindi ako natigil sa paglalakad ng pabalik-balik. Sa aking isipan ay paulit-ulit akong nagdasal na sana walang mangyaring masama sa kanya. Patuloy pa rin ang aking pag-iyak dahil sa takot. Napagsabihan ko na rin to na wag masyadong magpapagod sa trabaho, ngunit matigas talagang ulo niya at ayaw magpapigil. Nang makalabas ang doktor, ay sinabi kaagad sa akin na na-stroke si Alden. Sa oras na iyon, pakiramdam ko gumuho ang buong mundo ko. Masyado pang bata ang aking asawa para sa sakit na iyon. Umiyak ako ng umiyak at nawalan na ng pakialam sa mga nandoon dahil sa alam kong magbabago parehas ng tuluyan ang aming buhay. At naaawa ako sa magiging kalagayan ng aking asawa. Hindi pa ako tapos manlumo sa nangyari ay sinabihan kaagad ako ng doktor na kailangan na siyang mailipat ng ER at kailangan na rin niyang makuhanan ng MRI upang malaman kung anong klaseng stroke ang meron upang maagapan. Ngunit bago iyon ay kailangan ko munang magbayad ng down payment. At nang makita ko ang presyo ng mga iyon, napatulala na lang ako. Wala kaming ganong kalaking pera dahil nagsisimula pa lamang kaming muli. Uunti pa lamang ang ipon namin dahil sa kasal at sa pagbili namin ng sarili naming bahay. Pumasok sa aking isipan na kailangan ko munang mangutang para makalikom ng 50,000 na down payment. Kung kani-kanino ako nang hiram. Kahit na sobrang nahihiya ako ay nalapitan ko ang lahat upang humingi ng tulong. Mayroong mga nagbigay ng tulong, mayroong mga hindi, ngunit malaki ang pagpapasalamat ko sa kanilang lahat para sa pagdamay. Sa awa ng Diyos ay nakalikom ako ng sapat na pera. Naikuha ko ng kwarto ang aking mister na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Nung panahon na iyon ay hirap na hirap ako. Kaya naisipan ko na oras na para maghanap ako ng trabaho. Tinulungan ako ng isa kong kaibigang makapasok sa isang kumpanya na may maayos namang sahod. Hindi man sobrang laki ay sakto na para mayroong pandagdag at pantustos sa araw-araw. Mabilis akong nakapagsimula sa trabaho at tuwing uwian ay pumupunta ako ng ospital upang bisitahin ang aking asawa na ngayon ay may malay na. Ngunit hindi nito magawang magsalita dahil sa hindi niya magalaw ang kaliwang parte ng kanyang mukha at katawan. Noong una ay kinakaya ko pa. Nagluluto rin ako ng mga ulam na maaari kong ibenta sa aking mga katrabaho at nagbebenta rin ako ng mga ukay na damit. Tuwing wala naman akong pasok sa trabaho ay tumatanggap din ako ng ibang sideline. Lahat ng paraan upang magkapera ay tinanggap ko. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Tumaas ito ng tumaas hanggang sa hindi ko na kayang bayaran ang bayarin sa ospital. Kasama na rin dito ang mga gamot na iniinom niya. Dumating sa punto na hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Kailangan ko ng trabahong mas mataas ang sahod, yung sasapat sa bayarin sa ospital. Pero bago iyon ay tumawag ako kay Ninong Alfred. Siya ang taong ayaw na ayaw kong lapitan, ngunit wala na akong pagpipilian sa ngayon. Kaagad siyang sumagot at sinabing tutulungan niya ako
at kailangan naming mag-usap ng personal upang mapag-usapan namin ng maayos. Dahil hindi pala nito alam ang nangyari sa aking asawa. Sinabi kong hihintayin ko siya sa bahay para sabay na kaming pumunta ng ospital dahil kumuha rin ako ng mga damit na pamalit. Mabilis itong nakarating sa bahay at kaagad ako nitong niyakap. Nakasuot lamang ako noon ng manipis na sando at kitang-kita rin ang kagandahan ng katawan nito kahit may edad na. Sinabi niyang malungkot siya sa nangyari at kung kailangan ko raw ng kausap ay sabihan ko lamang siya. Sa mga oras na yon ay nakalimutan ko ang pagkailang ko sa kanya at sinabi kong gustong-gusto ko ng sumuko dahil sa hirap ng nararamdaman ko. Binuhos ko sa kanya lahat ng hinanakit at lungkot na tiniis ko habang niyayakap niya lamang ako at tinahayaang ilabas ko ang lahat ng iyon. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng perang ibabayad sa ospital, lalo na at marami na akong nautangan at hindi na dapat pang madagdagan yun dahil sa nababaon na ako sa utang. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng panyo na ginamit ko upang punasan ang aking muka. Pinatahan ako nito at pinainom rin ng tubig. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Papasahuran kita ng malaki. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pag-asa sa sinabi niya. Anong klaseng trabaho yan? Marunong akong magluto at kahit mag-ayos ng mga gamit at kahit ano pa yan, kaya ko. Alam kong matagal mo nang napapansin na may gusto ako sa iyo, hindi ba? Saan ito sabay titig sa aking katawan? Doon ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Bakit? Alam mo kung ano ang gusto ko. Kaya mo ba yung bigay? Kaya kong bayaran lahat ng bayarin ng mister mo sa ospital. Pero may kapalit. Mali ito. Hindi dapat natin gawin yon. Kaibigan ka ng asawa ko. Hinawakan niya ako sa braso. Hindi naman niya malalaman to. Pinapangako ko yan sa'yo. Bakit mo ba ginagawa to? Dagdag ko pa sa kanya. Matagal na kitang gustong tikman. Hindi mo alam kung ilang beses kitang napapanaginipan. Tanging ikaw lang ang laman ng aking mga pantasya. Ikaw pa na asawa ng aking kaibigan. Alam kong may edad na ako. Kulubot na ang aking balat at marami na rin puting buhok. Pero kayang-kaya kitang pasayahin. Hindi ko alam. Naguguluhan kong sambit dahil parang ito lamang ang tanging paraan upang mabayaran ang lahat ng aming pagkakautang. Ginawa ko ang lahat ng maaari kong gawin upang magkaroon ng pera. Pero alam kong hindi yun naging sapat. Hayaan mong alagaan muna kita habang hindi pa gumagaling ang asawa mo. Saad nito? Hindi pwede. Pagkakasala to. Kasalanan na hindi mo makakalimutan. Dahil ipapadama ko sa iyo ang langit na sigurado kung hindi na ibigay sa iyo ng asawa mo. Hayaan mo kong paglingkuran ka hanggang sa mawala sa isipan mo lahat ng problemang iniisip mo. Hindi ako makatanggi sa mga oras na yon kahit labag sa loob ko ang mangyayari. Dahil sa nakatatak sa aking isipan na yon lang ang tanging paraan para makapagbayad kami at gumaling ang aking asawa. Kahit na hindi ito magandang solusyon, ay kailangan kong lunukin ang aking dignidad para sa aking mister. Ang katawan ko na iniingatan ko, na tanging asawa ko lamang ang binibigyan ko ng karapatan na galawin yon. Ngunit sa mga oras na to, dahil sa kahirapan at kagipitan, makakaya kong magpagamit kay Ninong Alfred. Pakiramdam ko noon ay napakarami kong babae dahil nakaya kong ibenta ang aking sarili para sa pera. Ngunit anong magagawa ko? Hindi ko kayang bayaran kahit ilan pa ang trabahong kunin ko. Lalo na at hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Nandidiri ako sa sarili ko. Matapos namin gawin yun ay naligo ako at kinuskos ng kinuskos ang aking balat na para bang malilinis niyon ang mga bakas ng pagkakasala. Isang pagkakamali na hindi naman dapat namin ginawa, ngunit nagawa pa namin yun ng paulit-ulit na para bang kami ang kinasala sa harap ng altar.
Ginawa niya ang sinabi niyang gagawin niya, ang lahat. Siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital, pati na rin sa mga therapy ni Alden. Makita lamang ang unti-unting paggaling niya mula sa kanyang sakit ay nagbibigay sa akin ng kakaibang tuwa. Nilabanan niya ang lahat dahil sa gusto niya pang mabuhay at makasama ako ng mas matagal. Hindi siya sumuko kahit na hirap ang kanyang katawan. Hindi pa siya nakakapagsalita ng maayos pero may progress naman dito. Kaya napapaluhan na lamang ako tuwing nakikita siyang nagte-therapy dahil kitang-kita ko ang sakit na tinitiis niya. Kasama ko na pinapanood siya sa therapy ay si Ninong. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang aming ginagawa pero pilit kong sinasabi na ayaw kong gumawa siya ng kakaiba habang kasama namin si Alden dahil baka mahuli kami. Pero sadyang makulit to at hindi mapakali ang mga kamay at wala itong pakialam kahit na mayroong mga taong makakakita sa amin na siya ko namang kinakatakot. Ngunit sinasabi niyang kakaiba ang thrill kapag may makakakita sa amin na hindi ko maintindihan dahil hindi ako makahinga kapag ganoon ang aking iniisip. Takot na takot ako. Ayaw kong malaman iyon ng aking asawa at balak kong dalhin ang aking sekreto hanggang sa aking huling hininga. Mahal na mahal ko ang mister ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, hinahanap-hanap na ng aking katawan ang bagay na pinaranas sa akin ni Ninong Alfred. Mali na pumatol ako, ngunit kakaibang karanasan ang naranasan ko sa kanya. Nagugustuhin kong ulitin muli. Tuwing nakikita ko na bahagyan ng nakakangiti ang asawa ko, may kakaibang lungkot akong nararamdaman. Dahil ang dalawang mahalagang tao sa buhay niya ay may milagrong ginagawa sa tuwing nakatalikod siya. Masakit isipin na niloloko namin siya. Gumagawa kami ng mga kasalanan na kapag nalaman niya, ay alam pong hinding-hindi niya kami mapapatawad. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ng gumaling ang aking asawa. Mabagal pero unti-unti bumabalik ang dati naming buhay. Ngunit hindi na ako katulad ng dati. At alam kong hindi ko na maibabalik kung ano pa ako noon bago mangyari ang lahat. Walang araw na hindi pumapasok sa aking isipan ang kasalanan na nagawa ko. Hindi ako pinapatulog ng aking konsensya at kahit hindi ako nainom noon ng alak ay nagagawa ko na ngayon dahil sa mga iniisip ko. Napakarami kong babae at hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ng asawa ko. Pero hindi ko siya kayang mawala kaya hindi ko masabi-sabi ang nagawa ko. Umalis na si Ninong Alfred dahil pinauwi na ito ng kanyang asawa sa US. Nung umuwi siya ay para akong nawalan ng malaking tinik sa dibdib dahil hindi niya na muling magagawa ang mga bagay na iyon sa akin. Akala ko nga ayun na ang katapusan ng lahat pero hindi pa pala. Sinusundan ako ng mga alaalang yun kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin kong paglilibag. Nilalaman ako miskalye ng konsensya ko at hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito kayang labanan. Kung maaari ko lamang ibalik ang nakaraan ay gagawin ko upang hindi ko magawa ang maling desisyon na iyon. Pero wala na. Nagawa ko na at nangyari na. Kaya sumulat ako ngayon upang ilabas lamang ang lahat ng nararamdaman ko at maikuwento ang mga bagay na naranasan ko sa piling ni Ninong Alfred. Nagmamahal, Jenny.